Meron kasing sistema, Kap, hindi ho ba dapat pag nagtatrabaho siya, sasabihin mo, wala ka nang matatanggap Rufo kasi in advance mo na, ako na nagpapaluwal ng pera sa iyo. Binibigay ko muna sa kanila yung alawan. Okay? Kasi sa barangay naman kami nag-ano. Tapos kung binibigay ko yung alawan, natanong nila kung magkano utang. Tapos sabi ko sa kanila, ito. Okay ka ba na babawasin na lang natin? Tinatanong ko sa kanila ng pera eh. Kung totoo man po na may mga utang-utang, ang pinakamalinis daw pong kaltas nun is 18,000. So, hindi nyo pa nakukuha yung 18,000 na yan? Wala po, Sir Ben. 2 years na po yun. May pag-uusap po kami. Oo. Kung maglalabas ng allowance, babawas ka agad yun. Meron pa bang perang makukuha si Rufo? Wala na po talaga, sir. Wala. Base sa mga pakil ng mga nakuha ni Kagawad Istigoy. Ang nakaraan sa hashtag ipabitag mo. Okay, nagsumbong kayo sa amin kasi nga daw parang hindi pinapasahod yung inyong... Sir, hindi po talaga, sir. Hindi. Ano ba ang gusto mong, anong matutulong namin sa iyo, Aling Susan? Sir, ang akin lang naman, sir, makuha lang yung sahod ng asawa ko kasi kirap po kami, sir. Lalo na yung maintenance ng asawa ko, wala po talaga kami pera. Ang habol po lang namin sana ay yung sahod ni Papa ng 2020 which is active pa po siya noong time na yon. Hindi na po kasi talaga nagpasahod si Kap eh. Ano bang una, ano bang status ho ngayon nitong si Rufo? Hindi talaga makakatanggap si Kagawad Istigoy kasi may loan ho kami, nagkapag-loan ho kami. Yung baka, ibig sabihin, posibleng may matatanggap siya or may pag-asa pang matatanggap to or... Wala na talaga matatanggap kasi utang po namin yan. Hindi po pinakaltas lang sa amin yan. Pag nagkuha kami ng allowance sa amin sa land bank, automatic na po pinakaltas sa mga loan namin. Kap, kung talagang nangutang ho si Papa personal, imposibleng wala kayong kasulatan dahil ginagawa nyo lagi yan. Wala na ho silang maipakita, pinunit na daw ho nila. So ngayon, ganito ang gagawin namin, Kap. Meron akong naka-assign investigator na tututok sa sana, Kap, matanggap namin yan para naman, ipa-forward naman namin dito kay Rufa, yung anak ko. Opo, sir, opo. Okay, bigyan nyo kayo ng pagkakataon na masuri yung mga dokumento. Huwag muna tayo nag-aakusahan dito. Mahirap ganyan, ha? Ang sumbong muling iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Kausapin muna natin si Rufa Istigoy. Rufa, nakikita mo ba itong mga papel na to na pinadala sa amin, papatunay na may utang pa ang iyong ama sa kay barangay kapitan? Opo, galing naman po kami ng barangay hall nung nakaraan, Sir Ben. Yan po talaga yung matagal na namin hinihingi. Kasi ito po namin na malinawan po kasi wala po talaga kaming malay dyan eh. Kami nag-iimbestiga tulad ng pangako namin, 2 panig itong gagawin natin, ano? Ito ay bilang kurtesiya na dapat dito, hindi naman ikaw, dapat yung ina mo eh. Anak ka eh. So, hindi na minor de edad yung tatay mo, nasa 8 gulang. Yung nga lang, siya ay na-stroke. Kung makita mo man to, lahat na nakasulat dyan, yung lahat, pati yung oras, yung pinirmahan niya, ito ba'y makikilalanin nyo, tatanggapin nyo? Yung isa po, Sir Ben, sulat ko ho talaga yun. Anong sulat mong isa dyan? Yun pong 6,000 pesos po. Alright. Ako po talaga ang nagsulat niyan. Nakita mo na ba to na kayong 5,920? Ayan ay bayad na, paid 17,187. Pumirma dyan yung tatay mo. Opo. Maliban dito, 3,611. Ito huy ng November 9, 2020, Kagawad Istigoy, pinirmahan niya. So lahat na ito, kung titingnan na, pinadala sa atin, ito'y parang lumalabas yung 6,000 sa iyo na inako mo, pagkatapos yung isa naman 17,187, yung isa naman ay 3,600. So, kikilalanin mo ba para sa tatay mo, para masabi mo sa nanay mo, na yan ay may utang palang papa, kaya naman pala na hindi tayo nabayaran kung ano man yung hinahabol ninyo, kasi ibinawas ni Kap. Sige ho, sir. Bilang pirmado naman ho ng tatay ko. Wala naman pong problema doon. Okay, sige. Tama ba ang ginawa ni Kap na pagbabawas ng utang niya sa sweldo na dapat dumaan muna doon sa tatay mo ang sweldo, tsaka ngayon ibabawas ni Kap sa halip na si Kap na mismo
ang tatanggal ng amount na yan na hindi man lang kasi sabihin, may utang ka, so hindi mo matatanggap sa sweldo mo. Ikaw ba'y sumasang-ayon doon sa pananaw ko na kinikestyon mo yung pamamara ni Kap? po. So parang lumalabas, parang pakiwari nyo na paano naman yung sahod ng tatay ko ng panahon ng pandemya? Yung bang gusto mong sabihin na parang hindi nakuha kasi sa halip na makuha yun, eh napunta sa utang. Pero nung last po na nag-usap kami, Sir Ben, nabanggit niya pa po sa amin na mayroon pa pong makukuha si Papa na 18K. Bali, ang sabi pa nga po ng treasurer, binigyan po kami ng breakdown ng sahod ni Papa. Ang sabi po, 58,000 po yun. Kung totoo man po na may mga utang-utang, ganito, ganon, kasi wala rin daw po siyang alam, tas wala din po kaming alam. Ang pinakamalinis daw pong kaltas nun is 18,000. Inabot po ng 2 years yun na pina-follow up namin, wala po kaming nakukuha. So magkano pa dapat makukuha ninyo kung susundin ko yung katanungan mo na yan? Based po dun sa treasurer, sabi niya 58,000 pa po. Pero kami, ang hinahabol na lang po namin, kasi kung kakaltasin po, kasi sabi nila may mga utang nga daw po, 18,000 na lang daw po. So hindi nyo pa nakukuha yung 18,000 na yan? Wala po, Sir Ben. 2 years na po yun. So hinahabol nyo yung 18,000, malaking bagay yan. Yun ang gusto mo. Okay, sige, diyan ka muna sandali. Sa kabilang linya natin, si Kapitan Adena. Kapitan, magandang hapon sa iyo, Kap. Hello, sir. Good afternoon po, sir. Good afternoon, Kap. Kap, eto na nga, natanggap na namin. Salamat nga pala doon si pinakita mo ng mga pinagkautangan nitong si Rufo at kausap namin yung anak. Kaya lang, Kap, meron pa bang makukuha itong si Kagawad Rufo Estigoy? Wala na po, sir. Wala na. Wala na siyang makukuha ni 5. Wala na po talaga, sir. Wala. Base sa mga papel ng mga nakuha ni Kagawad Estigoy. So wala nang matatanggap si Kagawad Estigoy dahil na binawas lahat sa kanyang utang, tama? Tama po. Magkano lahat ang utang ni Kagawad Estigoy? Actually, sir, kung talaga may utang pa sa akin yan, hindi ko nga lang inaano sa kanila ngayon, hahalongkatin ko yung papel para makita pa rin ni Ropa yung utang ng tatay niya. Meron kasing sistema, Kap, hindi ho ba dapat pag nagtatrabaho siya, sasabihin mo, wala ka nang matatanggap, Rufo, kasi in advance mo na, ako na nagpapaluwal ng pera sa iyo. Dapat ganun, Kap, hindi ba? Opo. Actually, sir, ganito yan binibigay ko muna sa kanila yung allowance. Okay. Kasi sa barangay naman kami nag-ano. Tapos pag binibigay ko yung allowance, natanong nila kung magkano utang. Tapos sabi ko sa kanila, ito. Okay ka ba na babawasin na lang natin? Tinatanong ko rin sa kanila ng pera Hindi naman si Kagawad Estigoy na bid-reader nung siya nang hihiram sa akin, sir. Wala pa siya sakit noon. Maliwanag pa kung kasi paano kagawad ko. Kasi pisan order ko yan Tamang proseso ba, Kap, na yung taong nagtatrabaho, wala nang matatanggap ng sweldo dahil puro bale na mapunta sa utang, na parang ikaw na mismo dahil utang sa iyan, ikaw na mismo nagbabawas? Yung procedure namin, sir, pag-uusap namin ng matang nabali sa akin ng aking makagawad, may pag-uusap po kami. Kung maglalabas ng allowance, ibabawas ka agad yun. Ngayon, pag lumabas, tinatanong ko sa kanila at ibinibigay, ibinabalik naman nila sa akin. Nagtaka nga ako kay Rupa, nung si tatay niya, halos mula sa pool, magkasama ko kami sa sa trupa namin. Ba't nagtaka nga lang ako, nung wala na ang tatay niya, nawawala na siya, nagkakaproblema na, pumapasok naman sila. Kasi bakit noon hindi niyo ginawa sa akin yan, nagtanong kayo, at hindi naman po pwede na ang allowance ng magulang, sasabihin sa mga anak. Tama ka naman doon, Kap. Sinisiguro ko na labag sa kanyang kalooban, dahil hawak mo yung pera, sa ayaw mo sa gusto, may utang ka sa akin, hindi na pupunta sa ito, babawas ko na. Pero dito sinasabi mo, kinakausap mo, okay ba muna, ibawas ko muna to dahil may doon sa utang mo. Pag sinabing okay lang, tinutuloy mo, binabawas mo. Yes, gano'n lang ginagawa ko dahil kasama ko, baka may kailangan niyang pera, kaya nga nabali sila. Kung kinukonsulta ko sa kanila, tinatanong ko, okay, babawasin ba o hindi? Kung hindi, sila nagsasabi, sige Kap, bawasin. Katapos naman, kung nabawas kinabukasan, gano'n din, nabali na. Okay. Sige, Kap, malinaw, Kap. Dahil may proseso ka sinusunod, kortesiya, binibigyan mo sila ng abiso, pag pumayag, okay.
Hindi pilitan. Okay. Alright. Sige, Opo, Kap. sir, opo, sir. Okay. Maraming salamat, Kap, dyan sa sinasabi ninyo. Salamat din po. Alright. Ayan, narinig mo, yung mga utang naman kasi ng tatay mo, ng mga panahon na malusog pa siya, hindi niya pinipilit yung tatay mo. Magkasama sila sa barangay. Kapag nag-CCA, okay ba? Parang voluntaryo, may usapan na magkusang loob ang pagbabayad, hindi pilitan. So, yung, ang malungkot dito, Rufa, yung tatay mo kasi may karamdaman. I don't know kung nakakapagsalita pa ba siya. Kasi dapat siya magsasabi sa iyo, Rufa, huwag mo nang gambalain si Kap kasi may usapan kami diyan. Kasi desisyon ng tatay mo to. Sabi nga ng tatay ni Kap, hindi namang usapan namin na yung mga benepisyo, kung ano man yung matatanggap ng tatay, sa barangay yun, hindi namin binibigay sa anak. O ngayon, kung sakaling pumayag na ibawas sa utang, tsaka niya binabawas. Anong say mo roon? Ayun nga ho, Sir Ben, ang kaso mo nga po, wala pong nakakarating na consent sa amin. Kumbaga, ang problema kasi parang baka siguro ang tatay mo hindi na sinasabi siya yung padre de pamilya. Opo, Baka sa tatay, baka ang papa mo na hindi na sinasabi sa inyo na parang okay na yan. Kaya okay na yan. Tanong ko, may pension ba ang tatay mo sa pagretiro niya nung siya ay pulis? Ayun po, naloan din po namin gawa po ng pagkakastroke niya po ngayon, pang medical assistance po. Ikaw ba'y, kasi ganito, kayo ba'y lumapit sa inyong butihing mayor si Barsaga? Hindi pa ho. At subukan niyo muna, sabihin mo, pinapadala kita to sa kaibigan mo si Bentulfo. Opo. Ikumusta mo na lang ako, ha? Sabihin mo, namimiss ko na sila. Alright, ayun, natumbok natin. Mayor, ay kakatok sa iyong butihing kalooban, gininto ang puso na makakatulong po kayo. Alam ko naman, malaking bagay yan. Dito po kasi, hindi po kami naniningi ng utang. Pero kami po'y after doon sa solusyon ng problema kapag hindi nagkakaintindihan. Ang nakita po natin, siniguro po naming walang pilitan ang paniningil lalo na sa taong nangangailangan. Hindi dapat pagsamantalahan ang taong may karamdaman at magbubunyi tayo sa kanyang kinalalagyan bagkus dapat unawain. Ito po ang saysay kung bakit po may pambansang sumbungan. Sa nakita po natin mga boss, kusang loob nagbayad naman, kusang loob naman ang pagbabawas nitong si Kapitan sa utang nitong si Estigoy, gawa nga pumayag. Walang pilitan. So, kung yan ang nangyari, wala na po tayong masasabi kasi may usapan po sila. Ang hindi po bagay doon kapag sa pilitan, sa ayaw mo sa gusto, nandito na ang sweldo mo, may utang ka sa akin, ibabawas ko. Pero kung gano'n, abay teka muna, itataas natin doon sa DILG kung tama bang proseso niyan. Dito naman, si Kapitan sabi niya, naintindihan ko ang kalagayan ng aking mga kagawad. Kung may pangangailangan sila, parang tumatayo siya bilang ama ng barangay. So, kung ano lang kaya, siguro that time no, wala pang karamdaman, kaya naubos sa pagbabayad sa utang. Kaya naman siguro ngayon, nangangailangan sila si Rufo Estigoy, dating police retired, may pension na gamit na sa kakautan sa kanyang karamdaman at yung kanyang sweldo sa barangay, hindi siya pwede makapagtrabaho, unfit to work na siya sa karamdaman niya, kaya nangangailangan po sila ng pera. Kaya sabi ko dyan, baka kumatok sa pintuan ng butihing beautiful mayor na makakatulong. Wala pong masama doon, tinapay. Walang masamang tinapay, goodwill ang aking barating. Kaya, kung sino man ho dyan, may butihing puso sa Dasmariñas, tulungan po natin si Tatay Estigoy. At sa iyo, Mayor, I hope that you will look at this para sabihin mo, sige, kami nang bahala dyan. Okay? Kahit na ako'y hindi po pwedeng pumunta riyan, okay na rin. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, #ipabitag mo.